Nanawagan naman ng isang kongresista sa Senado na bigyang pansin ang pagpasa sa resolution of both houses number 6 na magbibigay daan sa charter change. Git ng mambabatas, maliban sa ekonomiya, may magandang epekto rin ito sa sektor ng kalusugan. Si Mela Las Moras sa Sentro ng Balita, live. Angelic, binigyang diin nga ng isang kongresista na hindi lamang ekonomiya kundi maging sektor ng kalusugan makikinabang kapag nakalusot ang charter change. Kaugnay niyan, may panawagan nga muli sa mga senador ukol sa RBH 6. Sa press conference sa Kamara ngayong araw kasama si House Deputy Majority Leader Janet Garin na isa ring doktor, binigyang diin niya na hindi lang ekonomiya kundi maging sektor ng kalusugan makikinabang kapag naamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Anya, marami kasing research institute at pharmaceutical companies ang hindi makapagtayo ng negosyo sa bansa dahil sa restrictive laws ng Pilipinas. At kapag naisaayos na ito, tiyak na magkakaroon ng mas murang mga gamot at medical supply and procedures sa bansa at magbubukas din ito ng iba pang oportunidad. Kaya naman panawagan ni Garin sana'y pagtuunan na ng pansin ng Senado ang pagpasa sa resolution of both houses number 6 na siyang magbibigay daan sa Chacha. How can you invite big research facilities to come here? Kung ang lupa ay kailangan nilang maghanap ng dami at pwede silang i-threaten every now and then. And mind you, ano yung impact nito sa taong bayan? Yung ating mga magagaling na doktor, yung ating mga scientists, ang dami-daming mga research facilities and pharmaceuticals outside the Philippines na karamihan ng kanilang mga empleyado at mga scientists and medical professionals are Filipinos. Sa naunang press conference kahapon dito sa Kamara, una nang binigyang diin ng ilang mambabatas ang economic gains kapag naisakatuparan ang Chacha. May tugon din sila sa sinasabi ng isang legal luminary na hindi na kailangan pa ng Chacha gayong mismong mga foreign investor na ang nagsasabi na napakahigpit ng ilang batas sa bansa kaya't hirap silang makapag-invest. They would know the challenges that they face before investing in our country. And, syempre we respect former Justice Carpio. He's a man of great experience. But between theory and practicality, and real talk, ika nga na sinasabi natin, pakinggan natin yung mga investors. And I think it doesn't take much to be observant, and compare our situation and that of other countries. Di ho sapat yung mga batas na ipinapasa ho ng Kongreso para na ma-encourage po ang ating mga foreign investors na magnegosyo sa ating bansa. Yun lamang po ang dapat na malinaw sa ating pong mga sambayan ng Pilipino na we have to amend the restrictive economic provision. It is now the best time to amend our fundamental law of the land. Angelic, idagdag ko na lamang din, sa press conference ay ibinahagi rin ni Garin yung kanyang impormasyon hinggil nga dun sa naging pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanilang pagkikita ni Speaker Martin Romualdez kahapon at kung saan nagkasundo nga sila na talagang isantabi ang mga pagkakaiba ng kanilang mga pananaw at pagtuunan na lang ng pansin itong ang trabaho. Sabi niya, Congresswoman Garin, nagkita sila ni Speaker Romualdez kahapon ukol dito at ang sinasabi nga ni Speaker Romualdez ay pagtuunan nga nila ng pansin dito sa Kamara yung trabaho. Pero ang binabanggit nga ni Garin, hindi lang maiwasan ng iba pang mambabatas na talagang ipagtanggol ang institusyon kung may mga issue na dapat itama at mga akusasyong mali naman ang paratang sa kanila. Pero ang sinasabi nga ni Garin, talagang ang gusto lang naman nila, Angelique, ay kapayapaan at manaig na ang tunay na pagsiservisyo sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Angelique? Okay, napansin natin na parang araw-araw merong press conference dyan sa Kongreso. Ito ba yung magpapatuloy pagkatapos ng usapan kahapon ni Senate President Zubiri at ni Speaker Romualdez na itigil na nga ang bangayan? Dahil mukhang sa mga press con, kuminsan doon lumalabas yung mga salita na baka nami-misinterpret ng kabilang kampo. Angelique, to be fair din naman sa Kamara, talagang mapa-online yung mga via Zoom o personal ay talaga naman nagkakaroon din naman ng mga press con dito sa Kamara. Yan nga din yung iginiigit ng mga kongresista, sila always available sa mga interview. Ngayon nga, Angelique, ang pinupunto lang din ng ilang mambabatas, maybe na-highlight talaga
dahil nga pinagtutuunan din ng pansin ng media itong ang mga pahayag naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso ukol nga sa charter change. Pero Angelic, yan nga ay syempre kailangan din nating maihatid yung dalawang panig ng istorya. Pero ang sinasabi naman dito sa Kamara, matagal na rin kasing nire-request ng media na talagang magkaroon ng regular na press conference para nga malinaw, hindi lang naman yung charter change, kundi yung iba pang mahalagang issue ngayon. Sa katunayan, Angelic, kanina nga, ay natalakay rin naman yung issue patungkol sa PhilHealth na talagang hinihiling ng mga mambabatas na mapaigting pa ang kanilang serbisyo. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.